purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa panibagong kalakasan, panibagong biyaya, panibagong pagpapala at panibagong gagawing muli. Panibagong mga patotoo at panibagong experience na ipaparana sa atin ng Panginoon at kung paano niya ulit tayo sasamahan sa buong maghapon. Sa pasimula po ng atin pong pag-aaral po sandali ng salita ng Diyos, tayo nga po muna ay magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Tayo po umawit. Let there be glory and honors belongs to Jesus. Hallelujah. Kalwalatian, karangalan, at papuri. Kalwalatian, karangalan, kay Jesus. Kalwalatian at karangalan, kalwalatian, karangalan kay Jesus. Kalwalatian at karangalan, kalwalatian, karangalan kay Jesus. Kalwalatian, karangalan kay Jesus. Kalwalatian, karangalan kay Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ng papuri at karangalan ay sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy ko kaming nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon, panibagong kalakasan, panibagong buhay, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa panibagong biyaya at panibago pang gagawin, Panginoon, at panibagong pagpapakilala sa amin, O Diyos, sa araw po na ito. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin kinikilala ang inyo pong gagawin at ang inyong pangunguna at ang inyong pagsama sa buhay po ng inyong mga lingkod na kasama namin ngayong umaga. At salamat, Panginoon, na patuloy na ang inyong mga salita siyang nagiging aming kalakasan, siyang nagiging aming sandigan, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy na makita at mahayag, Panginoon, ay ang inyong kalooban, ang inyong naisin, Panginoon, ang nihanda niyo sa bawat isa sa amin, ay makuha po namin at matanggap ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya salamat sa inyo po namin patuloy na ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Lord, open my eyes so that He may see. Dalangin natin sa Panginoon na buksan niya palagi yung ating mga mata upang ating makita. Sa mga pagkakataon po na ito, sa panahon po natin, maaari na ang takbo ng mundo natin ay nagbibigay na po sa atin ng mga alalahanin. Pag tumingin po tayo sa kanan, tumingin tayo sa kaliwa, tumingin tayo sa likod, at bumaling tayo sa paligid, wari bagang ang ating makikita ay puro mga negatibong bagay. At waring bang minsan ang mga na-experience natin ay para bang laging nagbibigay sa atin ng panghihina. Parang nagbibigay sa atin ng mga alalahanin. Hindi natatapos. Kahit anong gawin nating kayod, kahit anong gawin nating paraan para sa atin, ay parang laging meron at meron pa rin dumarating sa ating mga kabalisahan at dumarating po sa ating mga pag-alala. Alam niyo po, mayroong isang account sa Biblia na gusto ko pong pag-aralan po natin sandali ngayong umaga. At pagtuunan po natin ng pansin sa Ikalawang Hari, chapter 6. Kung kayo po ay may Biblia, ay maaari po kayong makipagbuklat sa akin sa Ikalawang Hari, chapter 6, verse 15
to 17. Sabi po rito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahing nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Maestro, paano tayo ngayon? 16. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, pagkat marami tayo kaysa sa kanila. 17. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan mo ang kanyang paningin. Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanya. Napakagandang sitwasyon. At pag po atin titingnan, no, bakit paglabas ng umagang-umaga, paglabas po nung katulong ni Eliseo, or si Gehazi po ito, paglabas po niya, ang nakita niya ay yung mga sundalo, yung malaking problema. At yung malaking problema na yon ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala, nagdulot sa kanya ng kabalisahan, at nagdulot sa kanya ng takot. Kaya po ang sabi niya doon sa kanyang guro, nung siya'y lumabas kay Eliseo, sabi niya, Maestro, guro, paano na po tayo ngayon? Nagkaroon siya ng pag-aalala kasi nakita niya na napalilibutan na sila ng mga karwahe, napalilibutan na sila ng mga kabayo, at napalilibutan na sila ng mga sundalo, at handang-handa na silang digmain, handang-handa na silang sakupin. At paglabas ni Eliseo ay sinalubong siya ni Gehazi, sabi niya, Maestro, ano na po ang ating gagawin? Pagtingin ni Eliseo, sabi niya, huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. At pagkatapos po ay nanalangin si Eliseo at sabi niya, Lord, buksan mo ang kanyang mata at para makita niya yung mga nakikita ni Eliseo, at pagkatapos na ipag-pray ay nakita po niya. The question is, bakit po kaya nung time na unang kita ni Gehazi, hindi niya nakita yung mga sundalo na nasa mga bundok? Kung nakita sana niya yon, ay di sana magiging kagaya po siya ni Eliseo. Na pagkita niya doon sa mga sundalo, hindi yung sundalong nakapaligid sa kanya ang nakita niya, kundi ang nakita niya yung mga kabayo, yung mga sundalo na naroroon sa likod ng mga sundalo na nasa mga bundok. Kaya nung makita po natin ay hindi po nakita ni Gehazi o nung katulong ni Eliseo yung mga sundalo na naroon sa mga bundok. Hindi po nakita ni Gehazi yon. Ang nakita ni Gehazi, yung problema. Ang nakita ni Gehazi, yung problema, sasakupin sila, napalilibutan na sila, maraming karwahe, maraming kabayo, tuloy ang nangyari sa kanya ay nagkaroon siya ng takot. Pero paglabas ni Eliseo, pagkasabi sa kanya ni Gehazi o ng kanyang katulong, Maestro, ano po ang ating gagawin? Napalilibutan na po tayo. Paglingon ni Elisha, ang nakita niya, yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema. Ang nakita ni Eliseo, doon sa gitna ng problema na pinoproblema ni Gehazi o ng kanyang katulong, ay merong nahihanda ang Diyos na tugon na naroroon sa likod ng mga sundalo rin, ng mga karwahe rin, na naroroon sa mga bundok. Amen po ba? May mga pagkakataon po, minsan tayo mga kapatid ay napopokus tayo sa mga problema, alalahanin, suliranin, na minsan nagdudulot na sa atin ng pagkatakot. At dapat sana, kagaya tayo ni Eliseo, kapag may problema tayo, ang ating nakikita, yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema. Yung inihanda ng Diyos na nadoon. Kapag nakita po natin na may malaking pagsubok, ang tinitingnan po kaagad natin yung gagawin ng Diyos na naroon sa likod. Meron po tayong backer. Meron po tayong helper. Meron pong tutulong po sa atin. At yun po ay ang Diyos. Amen? Kaya, sabi po doon, hindi po nakita ni Gehazi yung nakita ni Eliseo na merong inihanda ang Diyos na mas malaki. Kaya ano po ang sabi doon sa verse, tingnan po natin. Verse 16, sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot,
pagkat marami tayo kaysa sa kanila. Nakita ni Eliseo, yung pinoproblema ni Gehazi, yung pinoproblema ng kanyang katulong, nakita niya na may malaking solusyon ang Diyos na naroroon sa likod. Ang nakikita ni Gehazi o ng kanyang katulong, yung mga sundalo, yung nakapalibot sa kanila, yung lulusob sa kanila, pero nung tingnan ni Eliseo, ang nakita ni Eliseo, yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema. Yung inihanda ng Diyos na mga grupo o mga kabayuhan, mga karwahe, mga sundalo, the army of God ay naroroon sa likod na nakahanda. Minsan may mga pagkakataon po tayo ganon. Hindi na natin nakikita yung gagawin ng Diyos. Hindi natin nakikita yung inihanda ng Diyos sa atin sa likod ng problema. Minsan mas napopokus na tayo, ang ating isip, ang ating sarili, minsan mas napopokus na tayo sa mga suliranin, sa mga problema sa buhay, problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa kahit saan. Minsan nababaling na tayo doon at kaya ang nangyayari tuloy, nagdudulot sa atin ito ng pagkatakot. Nagdudulot na sa atin ito ng pagkabalisa. Nagdudulot sa atin ito ng panghihina. At minsan nagdudulot na sa atin ito para tayo po ay tuluyang manghina sa pananampalataya. Pero kung makikita po natin, kagaya ni Eliseo, ang nakikita niya palagi ay yung gagawin ng Diyos, yung inihanda ng Diyos doon sa likod ng problema. Yung kagawin ng Diyos doon sa problema. Nakikita niya, kaya sabi niya, huwag kang matakot. Relax ka lang. Mas marami tayo sa kanila. Bakit? Ang nakikita po ni Eliseo, yung inihanda ng Diyos. Kahit may problema, may inihanda ang Diyos para po sa atin. There are times po talaga kahit saan ngayon, pumaling ka, minsan parang nagbibigay na sa atin ito ng panghihina. O parang minsan, punong-puno na ng problema. Problema sa government natin, problema sa pamahalaan, ang dami. At para bang wala nang katapusan, patay dito, patayan dyan, nakawan dito, marami. At nagbubisan, parang wala tayong masyadong makitang magandang balita. Nagdudulot na sa atin to ng pagkatakot at panghihina. Pero sabi doon, huwag tayong mag-focus sa mga problema. Huwag tayong mag-focus doon. Ang tingnan natin, at dapat nating makita ay yung inihanda ng Diyos doon sa likod ng problema. Sabi po doon sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of need. Ang Panginoon ang pinakamabilis, pinakamalapit natin na masasandigan. Siya yung ating sasanggalangan ng ating kalakasan. Sa Kanya tayo magre-rely. Anong sabi po sa Psalms chapter 54 verse 4? Behold, God is my helper. Amen? Sabi ni David, ang Diyos, God is my helper. Alam niya yon. Kaya every time na may trials tayo, every time na merong malaki tayong sinasalunga, every time na merong malaking wolo, merong balakid sa pang-araw-araw nating buhay, even sa ating paglilingkod, ang tingnan po natin ay yung nasa likod nun, yung inihanda ng Diyos. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Mas maganda ang inihanda ko sa iyo. Mas maganda. Kaya pala, pagkasabi doon, don't too much, wag nating pagkausapin. Sabi doon, don't talk to your problem. Talk to God. Amen? Huwag nating pagkakausapin yung problema. Huwag nating masyadong mapapasinin. Ang gawin natin, kausapin natin ang Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako, kagaya ng panalangin ni Eliseo. Lord, tulungan mo po. Buksan po ninyo ang kanyang mata para makita po niya. At nung may panalangin po ni Eliseo, sabi doon sa verse 17, nakalagay po doon, at siya'y nanalangin, Yahweh, bukas mo ang kanyang paningin. Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanya. Nung maipanalangin ni Eliseo yung kanyang katulong o si Gehazi, nung maipanalangin daw niya yon, nabuksan ang mata nung kanyang katulong at ano po ang nangyari? Nakita niya na yung pinoproblema niya kanina,
nakita niya yung pinoproblema niya kanina, may mas malaki palang inihanda ang Diyos sa likod ng problema na yon. Kaya may mga pagkakataon na kapag tinatalo tayo ng problema, kapag tinatalo tayo ng mga alalahanin, mga kapatid, kapag tinatalo tayo ng mabigat na mga pasanin natin, yung mga nagbibigay sa atin ng mga panghihina, pag tinatalo tayo noon, manalangin tayo, Lord, buksan mo po ang aking mata upang ang makita ko, Panginoon, ay ang inyong inihanda, hindi ang problema. Ang makita ko po ay yung solusyon, yung inihanda po ninyo doon sa likod ng problema. Kaya ano mangyayari po doon? Yung takot ng katulong ni Eliseo ay napalitan. Yung takot yung pag-aalala na nararanasan nung kanyang katulong ay napalitan ng kapanatagan, napalitan ng kapayapaan. At sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nakakaramdam po tayo ng ganon, minsan baka masyado na tayong nakafocus sa problema. Kapag litong-lito na tayo, minsan baka napopokus na tayo sa isang bagay na, alam mo yung nagbibigay sa atin ng panghihina, ginagawa na natin lahat ng effort, at doon na tayo mismo nakapokus. Kaya nagbibigay po ito sa atin ng panghihina. Mag-focus po tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, buksan mo ang aking mata, makita ko po yung inyong kayang gawin sa gitna ng problemang ito. Makita ko po ang inyong pagkilos, makita ko po ang inyong tulong, makita ko ang inyong presensya. Ano po ang pangako ng Panginoon sa atin? He will never leave us, nor forsake us. Hindi tayo iiwanan o pababayaan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pangako ng Panginoon, lagi nating kasama ang Panginoon. Kaya in times of trouble, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. May inihahanda ang Diyos. May inihanda ang Diyos doon sa likod ng problema natin. Amen? Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na may mga pagkakataon na hindi natin nakikita yung inihanda ng Diyos na solusyon doon sa problema. Hindi kaagad natin nakikita. Why? Masyado tayong nakafocus sa problema. Masyado tayong nakafocus doon sa nagbibigay sa atin ng pagkatakot. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Magpakalalim po tayo sa Panginoon. Ipanatag natin ang ating sarili. Kaya nung makita nung katulong po ni Eliseo na siya ay nakita niya yung mga sundalo, napakarami, natakot siya. Tapos paglabas ni Eliseo, sinabi niya, Guro, ano na po ang gagawin natin? Pagtingin agad ni Eliseo, hindi niya nakita yung sinasabi ni Gehazi. Ang nakita niya, yung army of God na nasa likod ng mga sundalo na nakapaligid sa kanila. Nagdulot tuloy ng kapayapaan kay Eliseo at sabi doon, huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, alam ko na bawat isa sa atin, minsan dumadaan po tayo sa ganitong mga sitwasyon. Dumadaan po tayo sa ganitong mga pagkakataon. Minsan di natin makita. Minsan nakikita na lang natin ay problema. Aminin po natin, may mga instances po talaga, problema natin sa buhay o sa trabaho o saan man. Minsan may mga problema tayo na napopokosan na natin. At para bang nagbibigay ito sa atin ng pag-aalala at kabalisan. Mga kapatid, pag ganun ang sitwasyon po natin, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aking mata para makita ko po yung inyong inihanda. Yung inyong solusyon ay mas malaki doon sa problema na aking hinaharap. Mas malaki yung kaya niyong gawin kaysa doon sa aking nararanasan. Mas malaki yung kaya niyong ibigay, mas comfort na kaya mong ibigay sa amin kaysa doon sa pagkatakot na nararanasan namin. Kapag ang isang mananampalataya ay yung kanyang problema ay nagdudulot na sa kanya ng pagkatakot, masyado na siyang nakafocus sa problema. Hindi niya na nakikita yung solusyon sa likod ng problema. Hindi niya na nakikita yung inihanda ng Diyos doon sa likod ng problema mo. Kaya nagdudulot sa iyo ito ng panghihina. Pero kapag ang mananampalataya ay meron ng binabakang malaking problema, meron ng binabakang matinding pagsubok, pero ang nakikita pa rin niya ay yung ginagawa ng Diyos, ang nakikita pa rin niya ay yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema, hindi ito magbibigay sa kanya ng kahinaan. Hindi ito magbibigay o magdudulot sa kanya ng panghihina, kundi magdudulot po ito sa kanya ng kapayapaan.
Magdudulot ito sa kanya ng kalakasan. Why? Makikita mo may malaki kang problema, pero meron palang mas malaki. Kaya maganda nga po ano pong sabi doon sa verse 15, sabi roon, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahing nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Maestro, paano na tayo? Ang nakita ni Eliseo, napakaraming kabayo, napakaraming karwahe, napakaraming sundalo ang nakapaligid sa kanila. At ano po ang sabi sa 16? Huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. Pagdating sa 17, sa bandang huli, sa last verse po ng 17, ang sabi doon, nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanila. Imagine niyo, nakapaligid daw yung mga sundalo, yung mga kabayo at karwahing apoy. No, talagang ganong karami, punong-puno ang bundok. Punong-puno, ganong kumilos ang Panginoon. Ganong maghanda ang Diyos sa atin. Talagang bibigyan Kanya, susuportahan Kanya, palalakasin Kanya, tutulungan Kanya. Dapat makita po natin ito. Huwag po nating makita yung kagaya ng katulong ni Eliseo. Nakita niya yung dami ng sundalo. Hindi niya nakita yung sundalong inihanda ng Diyos para sila'y tulungan na naroon sa likod. Bakit po? Nakapokus siya sa problema. Nakapokus siya doon sa malaking tawag doon, hinaharap niya. Nagdulot tuloy yun sa kanya ng pagkatakot. Pero kapag kagaya ni Eliseo, ang nakikita niya lagi ay yung sa likod ng problema. Inihanda ng Diyos sa likod ng problema. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Relax ka lang. Huwag kang matakot. Mas marami tayo sa kanila. Amen? Iiwanan ko po sa atin, mga kapatid, ngayong umaga. Ulitin ko po, i-recap ko lang po, kapag may problema po tayo, at meron tayong mga binabaka ng mga suliranin, at nagbibigay na po ito sa atin ng panghihina, nagbibigay na po ito sa atin ng kabalisahan, at nagpapahina ito sa atin sa ating paglilingkod o ating pananampalataya. Mga kapatid, nagiging kagaya tayo ng katulong ni Eliseo. Ang nakikita lang natin ay ang problema. Hindi natin nakikita yung nasa likod ng problema na inihanda ng Diyos. Pero kung maging kagaya po tayo ni Eliseo, nung makita niya yung mga sundalo na naroon nakapalibot sa kanila, pero meron pa siyang nakikita na sundalo na nasa likod ng mga sundalo, nagbibigay tuloy ito sa kanya ng kapayapaan at kapanatagan. Amen? Kapag ang nangyayari po sa atin ay kagaya nung una, ni Gehazi, na nakapokus sa problema, hindi natin nakikita yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema, at nagbudulot na ito sa atin ng panghihina, manalangin tayo sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Eliseo, ipinanalangin niya yung kanyang katulong, at ang sabi niya, Panginoon, buksan mo po ang kanyang mga mata upang makita niya hindi yung mga sundalo na nakikita niya kanina, kundi yung sundalo niyong inihanda sa likod ng problema. Amen? Ipanalangin po natin sa Panginoon. Kapag nagkakaroon po tayo ng pagkatakot, pag nagkakaroon na tayo ng kabalisan o alalahanin, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, open my eyes to see. Buksan niyo po ang aking mga mata upang ang makita ko ay yung kaya niyo, yung inihanda po ninyo sa likod ng problema. Sa ganung paraan, mga kapatid, makaka-endure tayo, makakapagpatuloy tayo, makakapaglingkod tayo ng masaya sa Panginoon. At hindi magkakaroon ng puang ang kaaway para tayo ay ibagsak. Hindi magkakaroon ng kaaway o makakasingit ang kaaway para tayo ay dayain. Bakit? Ang lagi nating makikita, yung inihanda ng Diyos, yung gagawin ng Diyos, yung kayang gawin ng Diyos, at magbibigay po ito sa atin ng kapanatagan. Bakit ko po ito sinasabi sa atin, mga kapatid? Hindi po natin masasabi, ngayon, bukas, sa susunod na araw, ay panatag ang buhay natin. Wala tayong problema, wala tayong inaala, di po natin masasabi. May mga pagkakataon biglang may dumarating sa atin ng mga suliranin na hindi natin inaasahan. Sa mga pagkakataon po na yon, nawa ang makita po natin yung inihanda ng Diyos sa likod ng problema. At kung hindi po natin makita at nanghihina tayo at nakapokus tayo sa problema, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, buksan mo po ang aking mga mata upang ang makita ko
ay ang inyong kalooban. Buksan niyo po ang aking mga mata upang ang makita ko ay ang inyong kayang gawin. Buksan po ninyo ang aking mga mata upang lalo akong makapagtiwala sa inyo. Buksan niyo po ang aking mga mata upang lalo po akong dumepende sa inyo at maipagkatiwala sa inyo yung aking sarili, yung aming buhay, yung aming paglilingkod ay maipagtiwala sa inyo kahit nasa ganitong sitwasyon kami. Mga kapatid, iwanan ko po sa atin, kapag ganon, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aking mga mata upang ang makita ko po ay ang inyong kalooban. Maaari po sa mga puntong ito, may mga kapatid po tayo na mga dumadanas na mga iba't ibang suliranin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po ay umuko, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita na aming napagbulayan at aming napag-aralan, Panginoon. Dinadalangin ko po ang inyong mga anak, O Diyos, sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, O Diyos, sa anumang suliranin, Panginoon, o anumang balakid, O Diyos, na hinaharap ng inyong mga anak sa oras po na ito, o sa mga susunod man, Panginoon. Kung meron man sa amin may mga karamdaman, kung meron man problema sa pamilya, sa trabaho, sa lugar na kinaroroonan niya, may problema sa iglesia, sa oras po na ito, Panginoon, kung yung problemang yon ay nagbibigay na sa amin ng panghihina, kung nagbibigay na sa amin to ng kabalisahan, at nawawala na kami ng kapayapaan, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, buksan niyo po ang aming mga mata upang ang makita namin ay ang inyong inihanda, ang inyong gagawin, ang inyong solusyon doon sa problema namin. At hindi namin makita yung problema at ang makita namin yung solusyon na inihanda nyo para sa amin para magkaroon lalo kami ng kapayapaan at makita namin, Panginoon, ang inyong kayang gawin sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Tulungan nyo po kami, Lord, buksan nyo ang aming mga mata na laging makita ang inyong inihanda, ang inyong solusyon sa bawat problema na haharapin ng inyong mga anak. At dalangin namin, Panginoon, saan man kami naroroon, maaaring saan man, sa ibang bansa man, o nasa Pilipinas man, o nasa anumang panig kami ng mundo, sa oras po na ito, idinadalangin ko po ang inyong mga anak, Panginoon, sa oras po na ito. Kung dumating man ang pagkakataon na may problema, o anumang suliran, Lord, buksan niyo ang kanilang mga mata at makita, Panginoon, ang inyong kalooban at makita ang inyong solusyon. At kaya niyong gawin at magtiwala kami upang patuloy kaming makapaglingkod sa inyo, makapagtiwala, at makapagbigay ng buhay po sa inyo. Maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy na sa amin, Panginoon, ay patuloy niyong binibigay para maging tungtungan namin sa pang-araw-araw po namin buhay. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga kapatid namin sa anumang panig ng mundo, mga manggagawa po namin, mga pastor po namin, mga district supervisor, ang aming General Superintendent, Panginoon, ang Pastor Joseph Masaredo, ang Pastor Cesar Claudio, Panginoon. Dinadalangin ko po sila, ang kanilang buong sambahayan at ang buong Door of Faith Churches, Panginoon, na pinamumunuan nila ay patuloy niyo pong samahan at patuloy niyong gabayan at patuloy na maranasan ang patuloy na pagkilos at patuloy na paggawa sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po sila, pagpalain niyo po sila sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, open my eyes to see. To God be the glory po.